Force system. By definition, ito yung any arrangement ng dalawa or kahit ilan pang forces na nag-a-act sa isang body or group of related bodies. Para mas maintindihan natin ito, let's take an example. Let's say may isang tao na malay ba natin kung nasaan, pero nasa Earth, under normal conditions. Itong taong to yung magsisilbing body natin. At since nasa Earth siya, normally, may bigat yung taong yan. Kaya magkakaroon tayo ng force, say F1, due to self-weight. Pero kung mapapansin natin sa definition ng isang force system, kailangan at least may dalawang forces. Normally, meron pang isang force na nag-a-act sa situation natin. At yun yung force, say F2, dahil sa normal force. At itong dalawang to, yung force or forces natin. And this is an example of a force system. Ngayon, ano bang ibig sabihin pag sinabing force? Ano bang ibig sabihin pag sinabing body? Unahin natin tong force. Ang force by definition ay yung push or pull na ine-exert ng isang body sa another body. Example, may isang tao na may katabing napakalaking bola na obviously tinutulak niya itong bolang to. Ngayon, itong bolang to, dahil sa pagtulak niya or yung pushing force na na-exert ng tao ay magpapakanan yung bola. Another, may isang tao na may hinihilang tali or kung anumang klaseng rope yan na hindi ko alam kung saan naka-attach. Ngayon, itong rope na to, dahil sa pulling force na ina-exert ng taong ito, ay magpapakaliwa naman itong tali along doon sa kung saan man nakakabit yan. Ngayon, tapos na tayo sa force. Punta naman tayo sa bodies. Or specifically, yung classification ng bodies. Take note na ang isang body ay either rigid or non-rigid. At para malaman natin which is which, may tatlong factors tayong i-discuss ngayon. Unahin natin kapag ang isang body ay rigid. Kapag na-classify ang isang body as rigid, technically, yung deflection or deformation niyan ay napakaliit such that ina-assume siya to be approximately equal to 0. Kaya madalas, nine-neglect yung deflection. Therefore, kapag nane-neglect yung deflection or deformation or any internal effect, ang focus lang natin ngayon ay, of course, yung external effects. Yan ba ay kung gagalaw o hindi gagalaw yung body. Kaya, ang concern lang natin is either static ba or dynamic yung body. Static kung hindi gagalaw, dynamic kung gagalaw siya. Next naman ay kung yung body ay naka-classify under non-rigid. Kanina, nine-neglect yung deflection kapag rigid yung body. Kaya kabaliktaran lang yung mangyayari ngayon. Kino-consider na yung deflection or deformation or any internal effect na nangyayari sa body as long as non-rigid siya. Kaya ang focus natin ngayon ay yung mga internal effects in which usually ang hinahanap natin dyan ay yung stresses and deformations. Para maka-analyze at solve tayo ng mabuti at tama sa mga engineering mechanics problems ay kailangan nating maintindihan yung mga fundamentals or basics ng forces. Kaya simulan natin sa characteristics ng isang force. Meron tayong 4. Una dyan ay yung tinatawag na position. Ang position is basically kung saan naka-apply yung force. Let's take an example. Say may isang tao na may hinihilang part na may laman. At mag-focus tayo dito sa part na ito. At let's say yung concern natin ay gaano ba kalakas or kahina yung paghila ng tao doon sa cart. Therefore, ito yung position natin na kung saan yung force ay naka-apply doon sa handle ng cart. Next characteristic natin ay yung tinatawag na magnitude. Simply put, ito yung amount ng force natin. Gaano ba kalakas or gaano ba kahina yung force na yan? Example, itong force natin ay may lakas na 69 newtons. Pero take note, hindi lang limited ang magnitude sa numbers kasi pinapahanap din ang magnitude na usually dinedenote as any letter ng alphabet. Example, F. Pero ibalik muna natin sa isang numerical value para mas madali yung example natin. Okay? Next characteristic natin ay yung tinatawag na
direction, which siya yung nagsasabi kung papasaan ba yung force na naka-apply or yung nag-a-act. Normally, sa example natin, para mas simple, pwede nating sabihin na papakanan yung force. Pero sa mga engineering problems, specifically sa engineering mechanics for civil engineers, dinedenote ang direction in terms of angles. So paano ba yun? Kung i-draw natin yung horizontal axis, mula dyan sa axis na yan, papunta doon sa force, ay may madedevelop tayong angle. Tama? In which, for example, ay 46 degrees dito sa case natin. So, ang direction natin ay sasabihin nating 46 degrees with respect to the horizontal or horizontal axis. Pero, hindi lang limited sa horizontal axis kasi meron din tayong vertical axis in which mula sa axis na yan, papunta sa force ay may angle ulit na madadevelop, say 44 degrees. Kaya ang magiging direction naman ngayon ay sasabihin nating 44 degrees with respect to the vertical or vertical axis. Pero, kagaya ng magnitude, ay pinapahanap din minsan ang direction. Kaya, hindi lang limited sa numbers or angles ang direction kasi usually dinedenote siya as the common symbol theta. Kaya siya theta x kasi ang horizontal axis usually ay x-axis. At yung sa isa naman ay theta y kasi usually ang vertical axis ay yung y-axis. Pero ibalik muna natin sa numbers para mas simple muna. Okay? Ang last characteristic natin ay yung tinatawag na line of action. Basically, ito yung infinite straight line along the force's direction na nagpapas doon sa position. Take note ha, along the force's direction na nagpapas doon sa position ng force. Kaya kung i-draw natin yung line of action ng force sa example natin ay magiging ganito yung itsura niya. Ngayon at naipakita na natin yung line of action ng force na nasa example natin, pwede kong ilipat tong force, let's say, dito. Pwede rin dito. Or pwede din doon. Kasi may tinatawag na principle of transmissibility na kung saan pwede mong ilagay or i-reposition yung force anywhere basta nasa line of action ng force. Ngayon, punta naman tayo sa main types ng force systems. Una ay yung tinatawag nating concurrent force system. Pag sinabing concurrent, yung line of action ng mga forces sa isang force system ay nagpapas sa isang common point. So, for example, meron tayong x and y axis. Meron tayong F1, meron tayong F2, at meron tayong F3. Kabuuan, tatlong forces. Kapag in-expose ko yung line of actions ng tatlong forces na yan, makikita natin na nag-intersect sila dyan sa common point na yan na tinatawag nating point of concurrency. Itong example na ito ay considered as 2D. Kasi kapag 3D, ganito naman yung itsura niya. Again, kapag in-expose ko yung line of actions ng tatlong forces na yan, makikita natin na nag-intersect sila dito sa common point na ito. Which again is yung point of concurrency ng tatlong forces na yan. So ito naman yung example ng 3D. Ngayon, ang kinagandahan ng isang concurrent force system, ngayon at alam na natin yung concept ng line of action at yung principle of transmissibility ay pwede natin pagdikitin yung mga forces na yan doon sa common point. Kasi either yan or ganito yung pwedeng maging madali sa analysis or solving ng mga engineering mechanics problems. Now, next naman yung parallel force system na kung saan yung line of action ng mga forces sa force system na ito ay parallel or may parehong slope. For example, still x and y axis. Meron tayong force 1, 2, at 3. Kung i-expose natin yung lines of action ng tatlong forces, makikita natin na parallel sila sa isa't isa. At ito yung example natin kapag vertical yung forces. Kasi pwede din namang maging horizontal. Or pwede ding maging incline. Kaya ito yung tatlong possible cases for a parallel force system. Lastly, ay may tinatawag tayong non-concurrent force system
na kung saan yung lines of action ng mga forces sa force system na ito ay hindi nag-intersect sa isang common point at hindi din parallel sa isa't isa. So for example, still x and y axis, itong tatlong forces na ito. Kung i-expose natin yung lines of action sa itong tatlong to, ay makikita natin na walang common point of intersection or point of concurrency at obvious din na hindi parallel yung mga lines of action sa isa't isa. Now, discuss naman natin yung parallelogram law. Ang parallelogram law ay exclusive lang, take note, sa dalawang concurrent forces na kukunin mo yung resultant nila. So, for example, meron tayong force F1 and force F2. Bago mo magamit yung law na iyan, ay siguraduhin mo munang dalawang concurrent forces yung example. Pero sa case na ito, obvious naman na meron silang point of concurrency which is nandito. So, pwede nating magamit yung law na ito. Ang sabi sa definition niya, pwede mo makombine yung dalawang forces na yan into a single resultant na magiging representation ng dalawang forces na iyan. Ang gagawin mo lang ay gawin mong sides ng isang parallelogram yung forces na given. Para magawa natin yon, pwede kong kopyahin si F2 at ilagay doon sa tip ni F1. Likewise, pwede ko ding kopyahin si F1, ilagay doon sa tip ni F2. Ngayon, may na-form na tayong parallelogram. At sabi sa definition, yung resultant ay yung diagonal na idodrawing mula sa point of concurrency. So ito yung resultant natin or yung resultant ng dalawang forces sa example natin. Ngayon, kapag nakaabot ka sa point na ito, pwede mong i-consider either yung top triangle or yung bottom triangle, whichever yung magiging mas madali sa analysis or solving mo. Now, punta naman tayo sa tinatawag na triangle rule. Ang triangle rule ay kumbaga simplified version ni parallelogram law na again, exclusive ulit or lamang sa dalawang concurrent forces. So, for example, again, yung kaninang dalawang forces, F1 and F2. So by definition, ang gagawin natin ay ilalagay yung tail ng second force, F2 in this case, doon sa tip ng unang force. In this case, si F1. At yung resultant daw ay idodrawing mula doon sa tail noong first force, sa F1, papunta doon sa tip ng second force, which is si F2. At ito na yung magiging figure natin. Pero, hindi lang naman limited sa ganito yung pwede natin gawin. Kasi, kung ibabalik natin sa original orientation, pwede kong i-consider si F1 bilang yung second force. At again, based sa definition, ito yung resultant natin. So, any of the two will do sa analysis or solving mo whichever would be easier. Now, punta naman tayo sa components ng isang force. So, let's take an example, say si force F. Ang component ng isang force ay simply yung representation niya along a specific direction or usually along the x, y, or z axis. In this case, along the x-axis ay may representation si force F, which usually is denoted by Fx. Same goes for the y-axis, which also may representation si force F na tinatawag usually na Fy. Mula sa x-axis papunta doon sa force F ay may mapo-form tayong angle na usually is denoted by theta x. Same goes mula sa y-axis papunta doon sa force F ay meron ding mapo-form na angle na usually denoted by theta y. Ngayon, may sari-sariling formula yung mga variables na nakikita natin dito. Kung gagamitin ko si triangle rule, pwede kong ilipat si Fy dito. At mag-focus muna tayo sa angle na theta x. Mamaya na si theta y. Now, i-recall natin si cosine ratio given by this formula. Dahil gamit yan, ay may masasolve tayong isang variable dito sa figure natin ngayon. Kung i-consider natin tong triangle na na-form natin gamit yung triangle rule, yung theta natin ngayon ay magiging theta x. So, yung cosine ng theta x ay simply equal sa yung adjacent side being fx over yung hypotenuse which is si f. Kung mag-multiply ako ng f sa both sides ng equation, makikita natin na
matatanggal or makakancel yung f sa baba doon sa kanan. Kaya ang matitira sa kaliwa ay yung f cos theta x equal sa fx na nag-iisa doon sa kanan. At kung i-rearrange natin tong equation natin ay ito na yung formula para sa fx. I-recall naman natin ngayon si sine ratio given by this formula. So gamit yan, ang sine naman ng still, ang theta natin being theta x ay equal sa opposite side naman ngayon ay si fy over still ang hypotenuse si f. Multiplying both sides ng equation by f, makakancel ulit si f doon sa kanan. Kaya matitira na lang ay f sin theta x equal sa fy. Again, rearranging the equation, makukuha natin si fy. At ito na yung formula para kay fy. I-recall naman natin ngayon yung Pythagorean theorem given by this formula. Dahil gamit yan, take note, yung A and B ay any of the two legs of a right triangle. At syempre, yung C ay yung hypotenuse ng triangle na yun. Kaya, let's say si A, piliin natin as fx. So magiging fx squared kasi yung A naka-squared sa formula. Same goes doon kay B, kaya magkakaroon tayo ngayon ng plus fy squared. Equal lang yan sa naka-squared pa rin yung C, kaya magiging f squared. Since meron na tayong formula para kay fx at fy, edi ang concern na lang natin ngayon ay si f. Kaya para matira si f, pwede kong i-square root both sides ng equation. Para sa right side ay magiging simply f. At kung i-rearrange natin yung equation na yan, ay ito na yung formula para kay f. Lastly, ay i-recall naman natin si tangent ratio given by this formula. Gamit yan, ang tangent ng, again, ang theta pa rin ay si theta x. Equal ngayon sa opposite being fy over adjacent fx. Again, meron na tayong formula kay fy at saka kay fx. Kaya ang concern naman natin ngayon ay si theta x na lang. Kung ititira ko si theta x sa kaliwa, kailangan mailipat ko yung tangent sa kanan. At para magawa iyon ay si fy over fx kailangan ma-inverse tangent. Pero take note, dapat absolute value nung fy over fx yung kailangan mong i-inverse tangent. At ito na yung formula para kay theta x. Sa kinonsider nating na-form na triangle, gamit yung components at yung mismong force, pero yung theta x yung consideration nating angle, ay ito lahat yung na-derive nating formula. Pero, wag kukura pa, kasi pwede din namang ito yung maging consideration natin. At of course, may mga magbabago doon sa formulas. O, spot the difference. Ngayon, hindi lang naman limited sa angles yung possible na maging situations or problems sa engineering mechanics. Kasi, pwede din kayong maka-encounter ng ganito, which is yung tinatawag na slope triangle. Take note, kaya V, H, and D yan dahil V meaning vertical, H meaning horizontal, and of course, D being diagonal. Pero, take note din, side lengths yan ha. Kapag ganito naman, pansinin natin yung H at yung Fx. Kasi mapapansin natin na pareho silang nakadikit doon sa inclined force na F. Take note, mula sa X or horizontal axis papunta doon sa force F ay meron tayong angle na theta x. So, obviously, doon naman kay H sa taas na maliit. Mula sa horizontal papunta doon sa force F ay also pareho lang na theta x. So, kung i-analyze natin ito at kukunin ko yung slope triangle, mula kay H papunta kay D ay may angle pala na theta x. Gamit si cosine ratio given by this formula, ang cosine ng ang angle or theta natin ngayon ay si theta x. Equal yan sa adjacent side which is si H. Over, wag malito ang H naman natin ngayon or yung hypotenuse ay yung D. Kanina, na-derive natin yung formula for Fx which is simply F cos theta x. Kaya gamit yan at yung kakaderive lang nating cosine theta x in terms of H and D, edi yung Fx natin ngayon ay pwede palang maging equal sa F cos theta x is simply H over
D. So ito times natin yung H over D kay F. At ito yung pwede ding maging formula para kay Fx. Gamit naman ang sine ratio given by this formula, ang sine theta still being si theta x equal sa opposite side being si V over hypotenuse still being si D. Kanina uli, na-derive natin yung formula para kay Fy, which is simply equal sa F sine theta x. Gamit yan at yung kakaderive lang nating sine theta x in terms of V and T, si Fy pala ay pwede ring maging equal sa F sine theta x being V over T. At ito rin yung pwedeng maging formula para kay Fy. Now, punta naman tayo sa moment of a force. Ang moment ng isang force ay simply yung sukat ng tendency niya para paikutin ng isang body sa isang point or axis. Let's take a simple example. May point tayo and a force F at a distance d from the point. Take note, para sa moment, dapat yung distance ay perpendicular distance. Ngayon, pag si F ay iikot doon sa point, magiging ganito yung itsura niya. At kapag na-complete niya yung ikot niya, ay magkakaroon tayo ng moment M, in which yan yung representation nung sukat nung tendency ng force na umikot dyan sa point na yan. And of course, may formula si moment M, which is simply equal sa force F multiplied to the perpendicular distance D. Now, let's have the sign conventions. Unahin natin yung mga forces natin. Una ay yung leftward force na considered as negative. Pangalawa ay yung downward force which is also negative. Pangatlo ay yung upward force na considered naman as positive. At lastly ay yung rightward force na considered also as positive. At ito yung mga sign conventions para sa forces natin. Now, proceed naman tayo sa moment. Ang isang moment ay either counterclockwise or clockwise. Sa Pilipinas kasi usually, ang clockwise ang tinitreat as positive sa mga universities and even review centers for CE board exam. Pero sa international setting, baliktad. Ang counterclockwise naman ang positive sa kanila. Pero you can freely choose whichever sign convention works for you, as long as solid yung foundation mo sa principles. After all, sign conventions lang naman sila. Hindi naman sila big deal as long as you are consistent from start to finish. Ngayon, at lastly, punta naman tayo sa resultant of force systems. Unahin natin si concurrent force system. So for example, we have three forces F1, 2, and 3 as shown. Una natin gagawin ay ipakita natin yung mga components ng mga forces natin along the X and Y axis. Now, yung resultant ng tatlong yan ay, since concurrent, ay magmumula din doon sa point of concurrency nila na tatawagin nating R in this case. Take note, si force or resultant R ay yung representation ng tatlong yan kung papalitan mo sila ng isang single force, in which may components din si R, which are Rx and Ry, the components along the X and Y axis. Kung titignan natin na mabuti itong resultant R kasama yung mga components niya, hindi ba't parang similar lang doon sa naging topic natin kanina na components of a force? Being itong si R ay parang si F, si Rx and Ry parang si Fx and Fy, na kung saan na-derive natin yung mga formulas para sa mga variables under that topic. Kaya, si F na-derive gamit Pythagorean theorem, tama? So, si R, similarly, madederive natin gamit yung Pythagorean theorem, given by this formula. Since ang Rx at Ry ang components ng resultant natin na R, therefore, ang Rx, in this case, ay tila yung resultant ng mga forces along the x-axis. Kaya ang Rx ay simply the summation of all the Fx's. Similarly, ang Ry naman ay para sa mga Fy. And lastly,
meron din tayong angle ng resultant which is si theta r given by this formula. Parang kanina, ito yung theta r natin. From by default is sa x or horizontal axis. Next naman ay yung parallel force system. For example, we have three forces ulit, F1, 2, and 3, as shown. Ngayon, ang resultant ng tatlong to ay let's say nandito at paganito or pakanan. Kung mapapansin natin, wala tayong nakikitang mga vertical forces or even inclined forces. Kaya si R ay therefore magiging equal sa Rx, which is simply the summation of all the fx's. At yan na yung formula para sa resultant ng mga horizontal parallel forces. And similar logic applies para naman sa mga vertical forces. Lastly ay yung non-concurrent force system naman natin. Let's take for example, three forces again, F1, 2, and 3 as shown. Actually, kung mapapansin mo ay similar lang siya doon sa approach ng concurrent force system. Kaya magkakaroon tayo ng the same set of formulas for the first part. Kasi as of now, hindi natin sigurado kung saan or ano yung position ng resultant R. Kaya ang gagawin natin ay mag-assume tayo ng point, let's say here, and pangalanan natin point O. Mula sa point O papunta doon sa resultant ay tatawagin natin D. At yan yung magsisilbing position ng resultant R natin. Take note, by default, kung walang sinabi sa problem, i-assume natin na yung shortest distance ang tinatanong, which is yung perpendicular distance. Para masolve natin yung distance na yan, i-recall natin si Varignon's theorem. Dahil malalaman natin na yung summation ng mga moments ng mga forces about a reference, which in this case is si point O, ay equal sa moment ng resultant about the same point, which in this case is still si point O. Kaya yung summation ng mga moments ng mga forces about point O ay magiging equal sa, gamit yung concept ng moment of a force, pwede nating ma-apply dito such that yung moment ng resultant about point O ay magiging yung force, which in this case is yung resultant, times yung perpendicular distance, which in this case is si D. At ito yung formula na pwede nating magamit para ma-solve yung position ng resultant natin for a non-concurrent force system, in which siya yung D distance from a reference, which in this case is si point O. Ngayon, try mo namang isolve itong situation na ito. And feel free to drop your answers or solutions down in the comments section. Take note, yung full solution nitong situation na to ay para sa susunod nating video. And that's it for this video. Thank you for watching.